Assalamualaikum, ako si Jing Castaneda. Hatid namin sa inyong pinakamaiinit na balita't serbisyo para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulo ng mga balita. Exclusive investigasyon sa umunoy pang-aabuso sa mga OFW ng ilang embassy officials sa Kuwait, gumugulong na. Dating labor officer sa Kuwait, isinasangkot din sa sex trafficking ng mga Pinay runaway. First Global Summit ng Pinoy Nurses, higit 400 dumalo. Agarang pagtututok ng gobyerno sa mga problema ng local nurses, iginiit. Stranded OFW sa Jeddah Tent City, lalong dumarami. Ang ilan nawawala na ng pag-asang makauwi sa Pilipinas. Pinoy naman nanahi sa damam na stroke, nananawagan ng tulong. At kapamilya stars Enrique Hill at Julia Montes, nagpasaya sa mga special children sa Dubai. Isinangkot na rin ng dalawang OFW ang ilang dating opisyal ng Polo OWA sa umano'y pambubugaw sa mga Pinay runaway na inaalagaan ng embahada sa Kuwait. Naritong exclusive follow-up reports ni Henry Umaga Diaz. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na hindi makakalusot ang mga opisyal ng embahada sa Kuwait na umano'y ng agrabyado at pinagkakitaan pa ang mga naabusong OFW. Ayon kay DFA spokesman Raul Hernandez, gumugulong na ang investigasyon. We wish to assure the public that we will continue to cooperate in any investigation or judicial proceedings, and we will not tolerate any form of corruption or abuse by our personnel. Pero panibagong sumbong ang natanggap namin at sangkot naman ng dating labor officer sa Kuwait. Kwento ni alias Sonia na 2 taong naging volunteer guard sa Polo OWA Center sa Embahada. Madalas na inilalabas ng ilang opisyal ang kapwa niya takas nang hindi nagre-rehistro man lang. Bukod sa labag ito sa panuntunan ng center, kahina-hinala din umano kung saan dinadala ang OFWs. Nangangalang Khalid Mandani po. So nagtatrabaho po siya sa Polo OWA. Yun po yung madalas kong nakikita na naglalabas po ng mga babae. Dinadala po, kunyari po may mga daladalang mga files po. Pero pag dumadaan po sila sa gate, dire-diretso po yun, sir. Wala po silang mga exit form. Ayon pa kay Sonia, isang local hire ng Polo OWA ang nagdadala sa mga runaway sa isang apartment at doon umano sila ginagamit. Bago daw po niyang binibigay sa ibang mga employer, ganyan. Nagtatrabaho po sila, walang visa, ganun, sir. Sabing ganun, ginagamit po daw sila, sir. Ganun. Tapos bago po sila binibigay dun sa mga ibang mga Kuwaitis. Ganito din ang kwento ni alias Agnes. Ilan po sa mga tauhan ko po, sir, mismo yung nakaranas ng ganun. Yung ilang araw po sila na kinuha ni Mr. Khalid, tapos darating po sila doon, mapera na, ganyan. Tapos meron naman iba na malungkot kasi nakakulong lang daw po sila doon sa unit na pinagdalhan sa kanila ni Khalid. Mismo siya, naranasan ito. Nirekomenda siya ng naturang local hire na mamasukan sa isang Arabo. Tapos binigay po niya ako sa kaibigan niya at doon na nga po nangyari yung hindi na naman po magandang karanasan ko. Ano nangyari? Yung ang ginawa po ng kaibigan niya, sir, kumbaga pinapasok po niya ako sa kwarto. Tapos nagpamasahe po siya, sir, hanggang sa yung hindi dapat yung Paniwala ng dalawang OFW, alam ng mga labor officials ang mga nangyayari. Na bago lamang umuno ito nang pumalit si Labor Attaché David Des Dicang bilang pinuno ng labor office doon. Pero ayon kay Assistant Secretary Lila Ramos Yahani na tumutulong sa mga biktima ng sex and human trafficking sa Kuwait, posibleng may naiiwan pang mga galamay ang mga natanggal na labor at DFA officials. What I don't understand is that 3 years ago there were already recommendations to have most of the long-term local hires from Polo OWA removed. And for some reason, only the top... Napauwi na rin ng dole ang ilan sa mga labor officials na umano'y sangkot sa pambubugaw sa mga runaways. Ang ilan sa kanila ay nakapag-retire na nga. Ang hinihintay na lamang ngayon ay kung anong kaso ang ipapataw sa kanila. Nanawagan ng malawakang balasahan sa embahada sa Kuwait
ang ilang opisyal ng gobyerno at NGO kaugnay ng sinasabing talamak na human at sex trafficking ng matataas na opisyalis doon. Sa investigasyon ni Assistant Secretary Lila Ramos Shahani ng Human Development and Poverty Reduction Cabinet Cluster, nagbisula umanong sindikato ng human at sex trafficking ang embahada sa Kuwait. Nakausap din ni Shahani ang ilang testigo na OFW na nagrereklamo na sila ay inagrabyado ng embassy officials. Sinuportahan ng OPLE Policy Center ang panawagan ni Shahani ng balasahan sa embassy sa Kuwait. Pero ayon sa DFA, matagal nang sinimulan ang balasahan. Meron ng bagong embahador at management audit na ginagawa ngayon. Inirekomenda na ng Kuwait Anti-Trafficking Task Force ng DOJ ang preliminary investigation at paghahain ng sari-saring kaso laban sa ilang dating opisyal ng Philippine Embassy sa Kuwait sa pangunguna ni Ibrahim Tanandato, dating hepe ng Assistance to National Section ng Embahada. Mahigit 4 na raang Filipino nurses mula sa iba't ibang bansa ang nagtipon-tipon sa Maynila para sa kauna-unahang Global Summit for Filipino Nurses. Pinag-usapan ang mga problema ng mababang sahod, brain drain at unemployment. May report si Jerome Padriquela. Pitong taon ng nurse si Maricel Villanueva sa Abu Dhabi. Kahit busy-busy, pinilit niyang dumalo sa kauna-unahang Global Summit of Filipino Nurses sa Maynila noong 1 linggo. Pinag-usapan namang issue na kinakaharap ng nursing profession sa Pilipinas at sa abroad, tulad ng unemployment, underemployment, exploitation, mababang sahod, kakulangan sa training o edukasyon at marami pang iba. Nag-share po kami ng mga different experiences, positive and negative experiences, and then also what we can contribute to the government and to other Filipino nurses and discuss about the 25 years health plan program. Iginiit ng mga delegado ang agarang pagtutok sa mga problema ng local nurses para hindi na madagdagan ang nurses na nag-a-abroad. Kasi po ang mga nurse ngayon dito sa amin ay exploited. Marami sa amin ngayon ay contractuals. Marami ay job orders. Marami po ay volunteers at marami din ay false trainees at false volunteers. Ito pong kondisyon na ito ay gusto ko pong maipakita na ang mga nurse sa ating bansa ay kailangan pag ikaw nagkasakit. Sino mag-aalaga sa iyo? Ang first Global Summit for Nurses ay binuo ng Philippine Nurses Association of America, Philippine Nurses Association, Association of Deans of Philippine Colleges of Nursing, Association of Nursing Administrators of the Philippines, at ang Commission on Filipinos Overseas. Para sa Balitang Middle East, Jerome Padriquela. Sa Beirut, Lebanon, isang Pinay ang nagturo ng Nia dance technique sa mga Lebanese para matulungan ang mga pamilya ng 4 na kaibigang nasalanta ng bagyong Yolanda. May Balitang Middle East, si Riz Furio. Dalawa ang misyon ni Junalyn Banyes Musi, ang maipakilala ang Nia dance technique sa Lebanon at matulungan ang 4 na kaibigang OFW na may pamilyang nasalanta sa Yolanda. Ang solusyon, Nia for a Cause, 4 na Nia fundraising dance workshops. My idea of gifting and giving is not just like this, you know? So I wanted to, in a way, raise awareness in the community, what's going on. And also I want to give other people the chance to also help, not just me. Ang Nia ay dance technique na kombinasyon ng dance arts, martial arts at yoga. Ipinakilala ito ni Junalyn sa Lebanon noong nakaraang taon. You are free to move it according to what you can, what your body will allow you to. So it's really a lot of fun like that because there's no restrictions like you said. Sumali si Arvy Mendoza sa 4 na workshops. This is the best for me, for my health as of now. Kasi nga, I was taking care of mama. She was old and I used to carry her. And healing my back. Bukod sa nag-enjoy ang mga sumayaw sa workshops, taus-puso din silang nagdonasyon para sa mga nasalantang pamilya ng mga kaibigan ni Junalyn. May nagbigay ng higit pa sa $20 o 906 pesos suggested donation. This one is really a huge catastrophe. I think we cannot realize how much destruction and the loss of life and people that are now displaced and living.
Nakaligtas ang mga pamilya nila Jean Morales, Leilani Jason at Elena De Ocampo. Pero giba ang kanilang mga bahay at kasalukuyan silang naninirahan sa evacuation center, tolda o gawa-gawang kubo. Laki talaga yung 50 mil, kulang-kulang pa yan. Yung ang sa amin talaga, yung bahay namin, wala na talaga. Ang naiwan, na lang, yung floor. Nag-aalala naman si Jason dahil nakasentro raw ang lahat ng tulong sa Tacloban. Hindi nila tinitingnan yung mga papasok na barangay, kung meron pa ba doon mas malala sa nangyari sa Tacloban, para malaman nila na meron din ibang mga tao na nangangailangan ng tulong, mas higit pa. Kaya naman malaki ang pasasalamat nila kay Junalyn na nakaisip ng paraan para kahit papaano ay maibsan ang paghihirap ng kanilang mga pamilya. Nagbabalita sa Middle East, Riz Furio, Beirut, Lebanon. Stranded OFW sa Jeddah Tent City, lalong dumarami ang ilan nawawala na ng pag-asang makauwi sa Pilipinas. At Pinoy na mananahi sa damam na stroke, nananawagan ng tulong. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Lalo pang dumarami ang mga undocumented OFW sa Tent City sa Jeddah. Ito ay sa kabila ng panibagong palugit na ibinigay ng Saudi government para ayusin ang kanilang mga papeles hanggang Marso. May Balitang Middle East, si Charles Tabu. Hindi kalayuan sa konsulado, nakatayo ang mga tent sa gilid ng kalsada. Tanaw pa ng mga stranded OFWs ang watawat ng Pilipinas, ang tanging simbolong nagbibigay pag-asa sa kanila na balang araw makakauwi na rin sila. Ilang buwan na kayo dito? Siyam na, dahil itong Marso, mag-isa taon na. Bakit nandito pa kayo? Bagal ang sistema eh. Si Baby Tent, dito na pinanganak sa Tent City noong 1 linggo. Ang ali namang ito ay may 5 anak, umaasang makauwi na sa lalong madaling panahon. Lalo na't isa sa kanila ay may sakit na goiter at tila'y maapektuhan na ang mga mata nito. Pero sa tagal nila sa Tent City, wala pa rin katiyakan ang kanilang pag-uwi. Hindi ho namin alam kasi yun na lang ang sabi ng embassy, mag-antay-antay lang daw kami. Hirap na ang mag-iina sa kalagayan sa Tent City. Ang gobyerno natin o ang embassy natin, hindi nagbibigay ng gamot. Mabuti pa po yung mga Filipino community outside. Nagbibigay po sila ng tulong. Pagkatapos sa 10 buwan, hindi pa rin natitinag ang dami ng stranded OFWs dito sa Tent City. Karamihan sa kanila, nawawala na ng pag-asang makauwi sa Pilipinas. Ayon sa konsulado, nitong 2013 lang, nakapagpauwi na sila ng mahigit 4,000 OFW mula Jeddah at ginastosan ng mahigit 70 milyong piso. Tiniyak ng konsulado, ginagawa nila ang lahat para makauwi na ang halos 1,000 pang Pinoy sa 10 cities. Nakikipagtulungan ang konsulado sa Saudi government para agad mapauwi ang mga stranded na Pinoy. Charles Tabu, Jeddah, Saudi Arabia. Sa pagpapatuloy po ng ating pulso ng OFW, ang question of the week po ay, ano ang masasabi ninyo sa panukalang pinag-aaralan ng Saudi government na para mapalawig pa ang nitakat system kung saan mas binibigyang prioridad sa trabaho ang Saudi nationals ay lilimitahan sa 8 taon ang pagtatrabaho ng foreign workers. Narito po ang mga sagot ng mga ka-FB natin. Base sa obserbasyon ni Percy Malyari Palma, mula nang mapunta siya sa Saudi, kung ngayon lang nila ipatutupad ang bagong panukala ay hindi magiging epektibo. Baka maraming kumpanya ang mahihirapan na sanayin ang mga local Saudi. Tulad na lang sa construction, kalimitan puro expats yung nasa key positions sa project. Unahin na muna nila yung paghikayat sa mga local Saudi na mag-aral ng mabuti para maihanda sila. Paniwala naman ni Gian Generale Reyes, hindi naman kaya ng Saudi national ang trabaho ng mga dayuhan. Hindi sila sanay sa patayan na trabaho. Ang tingin naman ni Nino Alan Gonzaga Carbonel, it could be detrimental to the business in the long run. Alam ng Saudi government kung gaano kahalaga ang expats sa pag-asenso ng ekonomiya. Yet, they have to address their own unemployment rate, which is increasing every year. But companies hesitate in hiring Saudi nationals because they know the quality of their work compared with expats. Nakakamura sa labor cost ang mga kumpanya kung expats ang hinahire nila. Sa pagsusuri naman ni Napoleon Acosta, malaking porsyento na kasi ng populasyon ng Saudi ang unemployed.
kaya pinapanukala nila yan. Bawat taon may graduate o may mga graduate din sa kanilang mga university at scholars nila sa ibang bansa. Kaya marami na sa kanila ang nagrereklamong walang trabaho dahil sa dami rin ng expats dito na nagtatrabaho sa private at government sectors. Kaya napipilitan ang gobyerno na ipatupad ang nitakat para mapuwersa ang mga kumpanya to hire their nationals. Para naman kay Jimwell Cortez Rambak, isa pong napakagandang panukala ng gobyerno ng Saudi Arabia para protektahan ang kanilang mga national na dapat tanggapin ng kahit sino mang expats na naririto sa Saudi regardless of kaya ba nila o hindi. At the end of the day, kailangan tanggapin ng expats na hindi panghabang buhay yung trabaho rito. Obserbasyon naman ni Ruben Ocampo, marami pong magagandang proposals ang gobyerno ng Saudi para ma-prioritize ang Saudi nationals. Hindi na po sila kagaya ng dati, nang tingin natin ay may kahinaan at hindi maalam sa trabaho. Marami na ngayong Saudi nationals ang doktor, nurses, engineers, architects, accountants, kagaya naming mga expat. Dapat maunawaan po nating mga OFW na wala po tayong magagawa kung lilimitahan nila ang pamamalagi dito. At para po sa darating na linggo, ang atin pong pulso ng OFW, question of the week ay, ano ang dapat gawin para matigil na ang pagkakasangkot ng embassy officials sa human trafficking at iba pang pang-aabuso sa mga OFW? Isang Pinoy na mananahi na na-stroke sa damam ang humihingi ng tulong sa embahada para makauwi sa Pilipinas. Hindi na siya dinadalaw ng amo. Iniwan pa siya o iniwan pa silang mag-ama ng kanyang asawa. Yan ang balitang Middle East ni Florante Catanos. Dalawang linggo nang naka-confine sa Damam Medical Complex ang mananahing si Rinaldo David Jamelia dahil sa stroke. Paralisado na ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan at hindi na rin makakakita ang kanyang kanang mata. Gusto na niyang umuwi sa Pilipinas dahil hindi na niya maaalagaan ang 9 na taong gulang na anak na lalaki dahil iniwan na siya ng kanyang asawa. Pero 2 linggo na ako dito, hindi ko man na nasikasi anak ko. Kung ano man ang mangyayari sa akin sa Pilipinas, andun na kami lahat. Sama-sama na kami doon. Sa tulong ni Dr. Alan Notarion, PhilCom leader, pansamantalang kinupkop ng Polo Alcobar ang batang si Joshua. Ang bata i-endorse na po namin sa taga-Polo at tinanggap na rin ng mga taga-DSWD at sana mapadali ang kanilang pag-uwi. Sabi ni Jim G. Acapulco, nurse sa ospital, hindi na inaasikaso ng doktor si Rinaldo dahil hindi siya entitled na gamutin sa government hospital, pero dahil naawa siya ay tinutulungan niya. Tulungan natin yung mag-ama na sana makauwi na lang ng madaling as soon as possible kasi kung dito, ang mahirap kasi dito dahil pag sinasabi na ng doktor na discharge, dapat hindi na titignan ng nurse pero may kababayan pa naman tayo dito kaya yun, tinitignan namin. Nananawagan si Rinaldo sa Philippine Embassy na tulungan siyang makauwi dahil hindi siya binibisita ng kanyang amo. Nananawagan po ako sa mga taga-embassy, ng Philippine Consul, na sana po matulungan niyo po kami makauwi. Kasi po sa kalagayan ko ngayon, mahirap na. May biglang dumating yung pangalawang stroke Sabi ni Welfare Officer Samuel Madrid, inaasikaso na raw ng Assistance to National Section ng Embahada ang kalagayan ni Rinaldo. Nagbabalita sa Middle East, Florante Catanos, Damam, Saudi Arabia. Mga Pinoy nagsaya sa palarong Pinoy beauty at sports lessons at singing contest sa fiestahan sa Oman. At kapamilya stars Enrique Hill at Julia Montes nagpasaya sa mga special children. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Tampok ang mga palarong Pinoy at embassy services sa ginanap na fiestahan sa Oman. May libreng Zumba lessons, blood pressure at sugar testing, pero ang pinakapatok ay ang singing contest. May Balitang Middle East, si Rowan Soldevilla. Enjoy to the max sa mga Pinoy sa taunang piyestahan sa Oman dahil sa dami ng mga palaro, tulad ng tumbang preso at ang mga laro sa sikat na minute to win it. May libreng eyebrow trimming, blood pressure at sugar check-up,
Ay nako, ang ganda. Enjoy kasi marami kaming activities. Alam ninyo, nagpa-BP pa ako, nagpa-blood sugar pa ako, libre. Nagpa-eyebrow pa ako. Sa mga may hilig magsayaw at martial arts, may free Zumba at karate lessons. Okay naman po, talagang enjoy na enjoy. Lalo na po yung exhibition po ng karate po, okay po. Ang Zumba, hindi lang na maging fit ka, kundi nagbibigay din ng opportunity sa lahat ng tao. Katulad yung mga maid natin, kung gusto nila mag-change ng profession. Pero pinakapatok ang karaoke singing contest. Masaya. Na-enjoy lahat ng mga kababayan natin na nandito sa Oman. Lalo na yung singing contest, yun ang nagpasaya ng gusto eh. Masaya kami dahil may contest sa singing na yun ang ating paboritong mga Pilipino. First time na sumali ang embahada na nagbigay ng job opportunities at iba pang serbisyo sa mga kababayan. Nag-enjoy kami dito sa piyestahan sa Oman. First time namin to. Nagpa-member ako sa Pag-ibig at saka sa OWA. Magandang pagkakataon nito na mayroong piyestahan dito sa Oman at ating mga kababayan ay natutuwa at nagsalo-salo habang nakita ang kanilang mga kaibigan at naglalaro ng mga iba-ibang klaseng mga nakalimutan na laro sa atin. Balak ng mga organizer ng piyestahan sa Oman, nadagdagan pa ang mga serbisyo ng gobyerno sa susunod na piyestahan. Kamusta ka? Mabuti. It's a great event. I enjoyed and really I hope they'll have more and more. And congratulations. Umaasa sila na muli silang susuportahan ng mga Pinoy sa Oman sa susunod na taon. Nagbabalita sa Middle East, Rowan Soldevilla, Muscat, Oman. Pinasaya ni na kapamilya stars Enrique Hill at Julia Montes ang mga batang may espesyal na pangangailangan nang bumisita sila sa Dubai Autism Center. May balitang Middle East, si Michael Matibag. Sa gitna ng busy schedule sa paghahanda para sa ASAP Live in Dubai, malugod na pinaunlakan ng kapamilya stars Enrique Hill at Julia Montes ang imbitasyong bumisita sa mga batang may espesyal na pangangailangan sa Dubai Autism Center. Nakipaglaro at kumustahan ang dalawa sa mga bata. Siyempre, sobrang happy ako na talagang hindi lang pala sa Pilipinas, talaga meron din sa ibang parte ng mundo na may ganito kagandang advocacy. So, sana in the future, mas makabisita pa ako sa iba-ibang country na meron din ganitong advocacy sa mga autism. Hindi naman bago kay Enrique ang mga special children at proud na ikinuwento ang achievements ng pinsan na meron ding special needs. Brought back a lot of memories, especially nung nasa Budoy ako. I know I was contributor kay Budoy as a special child, pero ever since before, may tinutulong ko din akong may Down syndrome. Tita ko may anak siya with Down syndrome. So ever since before, we sponsored all his sports equipment dahil he's one of the competitors sa Special Olympics and he won actually. So it's good to see that a lot of people still helping our kids in needs. Nag-enjoy ang mga bata na kahit sa bihirang pagkakataon ay bumaba ang dalawang bituin para sila ay pasiyahin. Nagbabalita sa Middle East, Michael Matibag, Dubai, UAE. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng mga balita at serbisyo para sa mga kababayan natin sa gitnang silangan. Para po sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa bme@abs-cbn.com. Bisitahin din po ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. At samahan niyo po ulit kami sa susunod na linggo dito sa inyong nag-iisang boses at kabalitaan, kaagapay at tunay na maaasahan. Balitang Middle East. Maasalamat.